Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patricia, nanlumo sa sinapit ni Trixie. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Pinuntahan nila Patricia at Ramir si Trixie sa ospital, kung saan ito dinala ng kaibigan niya. Alalang-alala si Patricia at Ramir sa nangyari sa anak nilang si Trixie. Kaya naman dahil sa nangyari ay sinisi ni Patricia si Ramir. Sinabi ni Patricia na kung hindi ka nakipag-ayos sa bastarda mong anak, hindi ito mangyayari kay Trixie. Si Lilet ang dapat sisihin. Siya ang may kasalanan kung bakit nag-inom ulit si Trixie. Dahil nasaktan siya sa ginawa mo, Ramir. Hindi naman alam ni Ramir ang isasagot niya dito kay Patricia. Dahil alam niya sa sarili niya na tama lang naman ang ginawa niya. Dahil may karapatan din naman sa kanya itong si Lilet. Dahil hindi lang naman si Trixie ang anak niya. Nakarating sila sa ospital. Dumiretso agad sila sa kwarto ni Trixie. Awang-awa sila sa sinapit ng anak nilang si Trixie. Kinausap nila Patricia ang doktor. Tinapat sila nito na nagkaroon nga ng fatal head injury itong si Trixie. Matapos nga siyang mabagok ng hindi sinasadya sa sobrang kalasingan niya. Ang fatal head injury nga ay isang hemorrhage o may severe na pagdudugo sa loob ng ulo nito. Nanlumo si Patricia sa sinapit ng anak. Maging si Ramir ay hindi mapalagay sa nangyari kay Trixie. Kaya naman sa labis na pagkalumo nitong si Patricia, pinagpilitan niya kay Ramir na silang dalawa ni Lilet ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Trixie at wala siyang ibang dapat sisihin kundi silang dalawa. Dahil sa ginawa nila dito kay Trixie, nasaktan ng todo si Trixie kaya bumalik ito sa pag-iinom. Dahil hindi niya matanggap na hindi siya sinunod ng daddy niya, nalayuan si Lilet dahil hindi pa siya handa na makipag-ayos dito. At sinunod ni Ramir ang gusto niya. Sumagot naman si Ramir na walang kasalanan si Lilet dito. Labas siya sa nangyayari dito. Dahil ako mismo ang may gusto na magkaayos kaming dalawa. Ako mismo ang nagsabi kay Lilet na magkaayos kami, hindi siya. Kaya wag mong sabihin na si Lilet ang may kasalanan. Hindi alam ni Patricia kung ano pa ang gagawin niya kay Ramir. Sinabi niya kay Ramir, siya pa din ang dapat sisihin. Siya lahat ang nagdadala ng malas sa buhay natin. Dahil sa hindi nagustuhan ni Ramir lahat ng sinabi nitong si Patricia, minabuti niyang iwan muna ito para mahimasmasan muna at wag nang kung ano-ano pa ang sabihin tungkol kay Lilet. Binantayan ni Patricia si Trixie. Kinausap niya ito na lumaban lang dahil mahal na mahal niya daw ito. Samantala, bago pumasok si Lilet sa trabaho, nagkaroon muna sila ng konting pag-uusap ni Ces. Nagkwento si Lilet sa tinang niya ang nangyari pagtapos ng hearing sa korte. Nakwento niya na tinulungan siya ni Meredith nang muntik na nga siyang mahulog sa CR. Natutuwa daw siya dahil kahit malaki ang tampo nito sa kanya, ay tinulungan pa din siya nito. Pero hindi din daw nagtagal dahil pumasok sa eksena ang malditang si Ira. Kaya imbis na kakausapin pa sana niya si Meredith para humingi ng sorry ay hindi na niya nagawa. Dahil daw galit na galit sa kanya si Ira at inaya na agad ang mami niya. Dagdag pa ni Lilet na kahit ganun ang nangyari sa amin dati, umaasa pa din ako na magkakaayos kaming dalawa. Dahil kung alam lang niya na siya ang inspirasyon mula noon sa pagiging attorney ko, siguradong matutuwa iyon. Sana tuparin ng Diyos ang hiling ko na balang araw magkaayos din kaming dalawa. Umaasa pa nga din itong ating bida na si Lilet na magkakaayos pa sila nitong si Attorney Meredith dahil alam niyang mabuti pa din ang puso nito
Huwag nga lang itong magpasulsol o dala sa anak niyang maldita na si Ira dahil napakalaki ng inggit nito kay Lilet kahit maliit lang naman itong si Lilet. Ika nga, small but terrible itong si Lilet kaya siguro takot na takot itong si Ira na maagaw ang atensyon ng mami niya dito at mabaling kay Lilet. Kung alam mo lang, Ira, kung sino si Lilet sa buhay nitong si Meredith. Sa kabilang banda, hindi mapakali at hindi makapag-antay si Ramir sa gusto niyang sabihin dito kay Lilet. Gustong gusto na niyang aminin kay Lilet kung sino talaga ang tunay na nanay nito. Nang sa ganon ay makabawi na siya ng tuluyan dito kay Lilet. Dahil sa hindi mapakali si Ramir, minabuti niyang puntahan si Lilet sa bahay nito. Lutang at hindi alam ni Ramir kung paano niya uumpisahan na sabihin kay Lilet ang totoo. Lalo pa nga at nasa ospital itong si Trixie. Hindi niya alam kung ano ba ang una niyang sasabihin dito kay Lilet habang hawak ang pictures ni Meredith kasama ang kaibigan niya. Iniisip ni Ramir ang mga posibilidad na mangyari, ang lahat ng mangyayari kung sakaling malaman na ni Lilet ang totoo tungkol sa nanay niyang si Meredith. Pero dahil desididong-desidido na nga si Ramir sabihin kay Lilet ang katotohanan, wala nang makakapigil sa kanya. Nang makarating na siya sa bahay nila Lilet, tinignan niya ulit ang picture na nakuha niya, sabay tinawag na niya si Lilet. Samantala, habang nag-uusap si Ces at Lilet at pinagkukwentuhan itong si Meredith, ay nagulat si Lilet kung sino ang tumatawag sa kanya sa labas. Boses ito ng Daddy Ramir niya. Kaya nagtaka silang dalawa ni Ces kung bakit nagpunta pa ito sa bahay nila. Samantalang ang usapan naman nila ay magkikita na lang sila nito sa labas. Lumabas si Lilet para silipin kung tama ba na si Ramir ang tumawag sa kanya sa labas. Si Ramir nga at wala nang iba. Sa pagtataka ni Lilet kung bakit parang wala sa sarili itong si Ramir, ay tinanong at kinamusta niya ito kung okay lang ba ito. Dito nga ay kwento muna ni Ramir ang nangyari kay Trixie. Nagimbal si Lilet sa nangyari sa kapatid niyang si Trixie dahil masama daw siguro ang loob nun nung pinagbabati sila nitong dalawa. Ikwinento ni Ramir na nalaman ni Trixie na nakipag-ayos ako sa'yo at nakita niya tayo na magkasama. Kaya daw umalis si Trixie at nakipag-inuman sa kaibigan niya. Kaya sa sobrang kalasingan ay napahamak nito ang sarili. Dito nga ay nakonsensya itong si Lilet dahil siya na naman ang dahilan kung bakit nalagay sa alanganin ang buhay ni Trixie. Sinabi ni Ramir na huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari, hindi natin kagustuhan ng nangyari. Tila nabura na nga sa isip nitong si Ramir ang dapat sana niyang sadya dito kay Lilet, ang sabihin na si Meredith ang nanay niya. Matutuloy pa kaya ang pagsabi ni Ramir ng tunay na nanay ni Lilet? Magkakaroon kaya ng amnesia itong si Trixie? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.